Ito ngayon yung classic, anong tawag nito? Yung sinabi ni Ruth na talaga namang nagtatak, and it was because of this, yun yung naging, makikita natin, we will pick out many lessons from what she said. Sundan niyo po ako sa verse 16. Verse 16, Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me." Grabe. Nakita na ano nyo ba yun? I-feel po ninyo, hindi ko alam kung meron ditong may Tagalog na Bible, pero ako feel ko na siya sa English. Where you go, I will go. Saan ka man, dun din ako. Saan ka titira, dun ako. Your people will be my people, your God, my God. Okay, what do we see here? Bakit si Ruth naging history maker? Ano yung pagiging history maker niya? Through her, ang Mesias pinanganak. David, di ba? Nakita natin kanina sa Matthew 1, and then 14 generations, and another 14 generations, and then si Jesus. Anong meron si Ruth? Anong ugali? Anong attitude? Anong puso meron siya na kaya siya naging history maker? Meron ba rito gusto maging history maker? Yung decision ninyo, makaka-influence for good kahit na 20 years, 30 years, how many generations after you, it's because of something you did today. Number one, Ruth had a sense of destiny. Sense of destiny. Ano ba ibig sabihin nito? Yung parang kung siya ay naiwan sa Moab, walang mangyayari sa kanya. Pero paano naramdaman niya na kung siya ay sasama sa kanyang mother-in-law na si Naomi, merong mangyayari na kakaiba. Something great was about to happen. Alam niyo, yung sinabi niyang, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, your God, my God. Punta po tayo dun sa sinabi niyang, your God will be my God. Sa Moab, ang kanilang Diyos, ang pangalan, si Chemosh, among others. Chemosh. Yun ang dating, doon si Ruth, sumasamba kay Chemosh. Nung sinabi niya, kay Naomi, sa'yo na ako sasama, magpapalit na ako ng relihiyon, magpapalit na ako ng Diyos, sasamba na ako sa Diyos mo. That means something inside of her ay nabago. Paano nangyari yun? Na dati kay Chemosh siya, tapos ngayon, nagdi-decision siya, sasama siya sa Israel, sasama siya sa mother-in-law niya, sasamba siya sa Diyos ng kanyang mother-in-law. Isa lang po ang katugunan dyan, yung patotoo ng kanyang mother-in-law. Yung patotoo ng kanyang pamilya, ng kanyang mother-in-law. Yung patotoo ni Elimelech, nung kanyang asawa na si Malon, at yung kanyang brother-in-law na si Kilion. Yung testimony nila. I am sure, alam nyo kasi, ang mga Israelites, wherever they go, kahit anong bansa ang puntahan nila, even today, 21st century, kahit anong bansa sa buong mundong ito, pumunta ka na merong Jew, yung kanila pong pananampalataya, dinadala po talaga nila. So meron silang Sabbath, meron silang Passover, meron silang pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat po yung ginagawa nila. So I am sure, dito sa kwento ni Ruth, nakita niya, na-witnessan niya lahat yon. At yung pananampalataya ng pamilya ni Naomi ay tumatak sa kanya. Sabi niya, there is something about your faith. Gusto ko yan. Ito nga mga kapatid, kung meron po kayong mga mahal sa buhay, tandaan po ninyo, tinitingnan po nila. Kailangan yung pananampalataya nyo ay kitang-kita sa buhay nyo. Dapat kita sa buhay nyo, our God is alive. Our God is real. It's not just a theoretical God. Amen? Yun po ang magta-touch sa kanilang heart to want to know your God.
Sino ba itong God ni Mercy? Ni Cyrene? Sino ba to? Bakit siya ganyan? Ano nangyayari sa anak ko? Yan po ang mag-o-open. Hindi man sila nakakarinig ng preaching, but your life will be the scripture that they will be reading. Ang buhay po natin, binabasa nila. At dapat consistent po tayo sa salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Kasi that may be the only opportunity na meron sila para nila maintindihan, Diyos natin, buhay. So meron si Ruth, balik tayo, meron siyang sense of destiny. Alam niyo po, napaka-importante po ng katotohanan nito for each one of us. There was a time in my life, nung ako po ay nagtatrabaho sa Commission on Audit, matagal na pong panahon yon. Maayos po ang trabaho ko doon. Maayos ang sweldo. Maayos ang merong career, so to speak. Merong professional development. May boyfriend din ako noon. Noon yon, wala na ngayon. Noon yon. Pero alam nyo, meron din akong TGIF barkada. Alam nyo yung TGIF? Hindi nyo na alam yon? Thank God it's Friday. Pagpatak ng alas 5, takbuhan na yan sa kung saan gigimik. Meron kaming ganung barkada. But you know what? At the end of the day, at the end of the weekend, pagtapos ng weekend, pagpasok ng Lunes, pagsak pa rin ng balikat, ano ito? Ganito na naman. Ang boring naman ng buhay. Sabi ko, is this all there is to life? Ito lang ba ang buhay? Ganito lang ba gigising ka, pasok, nagmamadali ka, sabit ka sa jeep, para hindi ka malate, punch in, tapos nun, trabaho. Minsan bulja ka ng boss, minsan hindi. Punch out ng alas 5, sabit na naman sa jeep, uwi, pagod na pagod. Gising ng umaga, ganito lang ba ang buhay? Sabi ko, napaka-boring naman. Sabi ko, there should be something more. There must be something more in life. And then, narinig at naunawaan ko po yung pagliligtas ng Diyos. Nabuksan ng mata ko at nakita ko, life can be exciting. Life can be so full of purpose and direction. And because of that, I think that is the sense of destiny. I never turned back the day nang naglag ako ng buhay sa Panginoong Jesus. Walang atrasan. All out. Walang half-half. Walang half-half. Kaya nga nung naramdaman ko yung tawag, hindi po ako nag-hesitate. Sinagot ko po yung tawag ng Diyos. Kahit po walang offer ng tawag nito. Basta sabi ko, Pastor, magre-resign na talaga ako. Sabi kong ganon. Hindi na po ako mapirmi. I know there is something more that I need to be doing than sitting here, 8 to 5, nauubo. Sabi ko, hindi po ako mag-iintay ng 60 years old pag-retire ko sa COA para po ako mag-serve ng full-time. Sabi ko, habang may powers pa ako, sabi ko, magsaserve na akong todo-todo. I was having Bible studies noon sa Pasay, halos araw-araw po yon, plus worship team, yan, 2 times a week. So, ano talaga yon? Tapos ang sama ng loob ko, pag camp, hindi ako nakakasama, talaga namang kasi ang camp namin noon, di naman Holy Week. Anyway, sense of destiny, it changed me. Yun po ang gasolina ng buhay ko. Yun yung patuloy na magpapaandar sa atin, nagbibigay sa atin ng energy, ng passion. Sense of destiny, you know God created you for a great purpose. Amen ba? Amen. Okay, number 2. Meron akong sinulat na phrase na this was a statement by an author. Ang sabi niya, I have it on the PowerPoint, ang sabi niya, death is not the greatest loss in life. The greatest loss in life is what dies inside of us while we live. Ano ibig sabihin Hindi daw pinakamalaking trahedya ng buhay ang mawalan ng buhay o mamatay. Ang pinakamalaking pagkawala or tragedy sa buhay is something inside of us is already dead. Buhay pa tayo, pero dead.
Anong ibig sabihin nun? Yun nga, wala kang purpose. Walang layunin, hindi mo alam. You just wake up each day, you don't know what you will do. Parang pumapatay ka lang ng oras. That is tragic. Pagka ganun po ang mangyayari sa atin, ang atin pong lapida, lalagay. Sino ba dito yung pwede kong gamitin na ano? Baka maano eh. O sige, ako na lang nga. Example na lang. Baka may magalit eh. Luella Basas died at 40 years old, buried at 80 years old. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nung 40 years old, nawalan na ako ng gana sa buhay, that's the day I died. So, from the time I am 41 hanggang ako ay talagang mamatay, yung talagang nalagutan ng hininga, physically namatay, para lang akong zombie. Ang taong walang layunin sa buhay ay parang mga zombie. Ano yun? Lumalakad ka lang. Walang kabuhay-buhay, walang kalatoy-latoy, walang direksyon. Zombie, tragic, punong-puno ng potential, pero walang ginagawa kasi walang sense of destiny. Actually, ang ganda nung shinare ni Pastor Carlo. Sense of destiny is connected with vision. Pag merong vision, nagkakaroon ka ng sense of destiny. Sinong kahapon nasa mentoring? Number 2. Naku, I have to go fast. Number 2, si Ruth. In short, summary ng point number 1, history makers have a sense of destiny. Tanong ngayon, tanong niyo sarili niyo, meron ba tayong sense of destiny? Do you have a sense of destiny? Number 2, Ruth was willing to pay the price. Ano yon? Willing siya magsakripisyo. Ano yung sakripisyo ni Ruth? Yung iwanan niya ang kanyang pamilya, ang sarili niyang pamilya, iwanan niya ang sarili niyang community, ang kanyang barangay, ang kanyang nakasanayang kultura, nakasanayang way of life. So, in other words, iiwanan niya ang kanyang comfort zone. For Ruth, comfort zone niya ang Moab. So ngayon, nung sinabi niya sa kanyang mother-in-law, Mama o Nanay Naomi, ako po ay sasama sa inyo. Doon na rin ako mamamatay. Doon na rin ako sasamba, everything. She was willing to give up lahat ng familiar sa kanya, lahat ng naging komportable po siya. She was willing to pay the price. Willing na magsakripisyo. Ngayon po, maraming kwento in the Bible, mga dakilang babae at lalaki ng Diyos. Lahat po sila, walang exempted, lahat sila may sakripisyong ginawa. Example, number 1, si Abraham. Si Abraham, anong give up niya? Security ng Ur, kasi taga-Ur siya. Nung sinabi ng Lord, Abraham, alis ka dyan, pupunta ka doon sa lupang pangako. Wala namang binigay mapa ang Lord sa kanya. So, Abraham gave up security, he gave up yung mayaman na lupa niyo, yung kayamanan niya rin sa Ur. Eventually, anong nangyari? Anong resulta? Dahil sumunod siya sa Diyos, he became the father of many nations. Si Moses, komportable na siya sa palasyo ng Egypt. Ni-raise up kasi siya as a prince of Egypt. So he was comfortable. He had everything. Give up niya yon. Eventually, he became the deliverer of Israel. Mga alagad ni Jesus Christ, minus Judas, ang sabi dun sa pagbinasa po natin yung account, they gave up their hanap buhay. Nung tinawag sila ni Jesus, come, follow me. I will make you fishers of men. Iniwanan talaga nila yung kanilang mga hanap buhay to follow Jesus. Alam nyo anong nangyari dun sa 12 minus 1 plus 1? 12 minus 1 minus Judas plus 1 si Matthias. Anong nangyari sa kanila? They turned the world upside down during their generation. The gospel was brought to the ends of the earth. Sila ay naging leaders sa church. Si Jesus, ito na ultimate picture or ultimate example ng isang nagsakripisyo, buhay niya. He gave up, he set aside his being God to become man na inalipusta, pinahirapan, to become the Savior of the world.
But Jesus is King of Kings and Lord of Lords. And at His name, every knee will bow under heaven, under earth, and everything in it will bow and say, Jesus is Lord. Because He gave up His life for us. Lahat po ng history makers. Nasaan ang mga history makers? Meron pong kailangan na pagsasakripisyo. Minsan kahit baon lang, okay na rin yun. Nagsakripisyo ng baon para may pangsel. Ayan. Yung pambili ng shoes, pambili ng kung ano, bag, itasakripisyo para may pangsel. Sabi nga ni John Maxwell, you have to give up to go up. You have to give up to go up. There is no going up without giving up. There is no success without sacrifice. Kahibangan pong imaginein na tayo ay pwedeng magtagumpay nang wala tayong sakripisyo. It's a lie na binibigay sa atin ng umaga. History makers are willing to pay the price. Number 3, kaya lang syempre, iba-ibang level ng sakripisyo ang kailangan natin ibigay. Kasi iba-iba ang level natin sa ating Christian walk, sa ating pananampalataya. Number 3, Ruth hath faith in the God of Israel. Sabi niya sa verse 16, your God will be my God. Nag-decide siya na pagtiwalaan ang Diyos ng Israel at iwanan ang Diyos-Diyosan sa Moab. Naunawaan din niya that the God of Israel will not reject an outsider like her. Outsider kasi siya. Actually, kung magiging legalistic ang isang Hudyo, hindi sila tumatanggap ng hindi Jews. Kaya nga sa Bible, lagi natin nababasa, Jews versus Gentiles. Pag sinabing Gentile, Hentil, hindi Jew. Any other pananampalataya other than Jew, sa kanila Hentil. Si Ruth ay isang Hentil. Pero nung sumama siya kay Naomi, alam niya, hindi ako tatanggihan, hindi ako ire-reject, hindi ako i-eet sa puwera ng Diyos ng Israel. So yung pananampalataya niya, I believe na tuwa ang Lord doon sa kanyang pananampalataya. History makers have unshakable faith. Ulitin ko ha. Sino ang history makers ulit? History makers have an unshakable faith. Kahit anong struggle, kahit anong problema, hindi bibitaw. Forward ng forward, marching forward pa rin. Unshakable faith. Number 4, Ruth had a deep sense of loyalty and commitment. Matindi ang loyalty niya sa kanyang mother-in-law. Hindi niya iniwanan through thick and thin. Grabe mga pinagdaanan nila. Hindi niya iniwanan. Nirelease na siya. Si Ruth ay nirelease na ng kanyang mother-in-law, kaya lang ayaw talaga ni Ruth iwanan ng kanyang mother-in-law. Siguro iniisip niya, alam nyo kasi mga kapatid, ang mga byuda sa Israel, they really become the most kawawa citizen. Kasi the women in Israel are depending upon the husbands to provide for them. So si Naomi, wala na siyang husband, wala pa siyang anak na lalaki. So pag uwi niya ng Israel, definitely siya ay maghihirap. Ang pamumuhay niya ay walang katiyakan. Pero si Ruth, kahit alam niya ganun ang mangyayari, hindi siya bumitaw kay Naomi. Ruth was committed to the mother-in-law. Ibig sabihin, ako tinitingnan ko, bakit ganun na lang ang commitment, commitment ni Ruth sa kanyang mother-in-law. Pwede po natin kasing tignan dito na si Naomi, the mother-in-law, was some kind of a mentor kay Ruth. Talagang tinuruan siya. Anak, ganitong magluto,
ganitong gumawa ng pita bread. Ayan. Yung mga pagkain ng mga Israelita. At si Ruth ay naging willing magpaturo sa kanyang mother-in-law. So, naging mentor. Ganito ang kanilang ginagawa pag Sabat. Ganito ang kanilang ginagawa pag may mga feast sila. So, in a way, Ruth was like a mentor. Naomi was a mentor to Ruth. At si Ruth, ginalang niya, sinuportahan, at inonor niya si Naomi. First, as mother-in-law, at pangalawa, naniniwala ako bilang kanyang mentor. Again, God honored that kind of loyalty and commitment, kaya napili si Ruth na maging isang history maker. If we will read the Bible, there are so many other stories ng loyalty and commitment. Kaya magkasabay siya kasi talagang they go together. Si Jonathan was a friend to David. Matindi rin yung loyalty niya kahit hindi siya maging hari ng Israel. Kasi siya ay anak ni Saul, dapat siya yung tagapagmana ng trono. Pero alam niya, may calling si David na siya yung magiging hari. Pero hindi po siya nainggit o hindi po siya nagkudeta. Todo suporta po siya kay David. Kahit na po magalit si Tatay Saul sa kanya. Loyal and committed. Si Joshua was very loyal and committed to Moses bilang sidekick ni Moses. O di kaya siya napili maging mag-take over nung namatay si Moses. Loyal and commitment. Kamusta ang loyalty natin sa ating mga cell leaders? Kamusta ang loyalty at commitment natin sa ating mga pastor? Kung ikaw palipat-lipat ng cell, palipat-lipat ng cell, meron bang nagpapalipat-lipat ng cell? Usually nangyayari to sa mga bago, yung hindi pa niya nakaano kung sino yung pipiliin niyang cell leader. Kailangan loyalty and commitment. Number 5, and this is the last point, but this is very important for history makers. Si Ruth, she had a teachable spirit and obedient heart. Kung pupunta po tayo sa chapter 2, okay. Dahil po sa pagiging teachable ni Ruth at pagiging obedient sa mother-in-law, sino mag-aakala makakapangasawa pa siya? Sino dito lampas na sa kalendaryo? Walang aamin. O sino dito ang, ano ba yung kalendaryo hanggang 31 lang? Ano no? Ano yung sa thermometer? Thermometer daw. Walang tataas ng kamay. Mga lampas na sa thermometer, makinig kayong mabuti sa inyong mga mentors, cell leaders. Pwede pa kayong makapangasawa. Tingnan nyo kasi, ang ganda-ganda. Actually, talagang hopeless na ang case ni Ruth. Sino ba naman ang gusto mag-asawa sa isang byuda? Bihirang-bihira yung, parang ukay-ukay, second hand. Second hand. Bihira yung ganon. Di ba guys? Gusto nyo talaga yung brand new. Anyway, Ruth had a teachable heart and obedient spirit. Teachable spirit and obedient heart. Tingnan po natin, chapter 2 ng Ruth, verse 8. I have 5 minutes. Sabi ni Boaz, ayan na, nag-encounter na, nagkakilala na si Boaz at si Ruth. Paano nangyari yon? Meron kasing ugali or kostumbre sa Israel to help provide for the poor. Yung mga hasyendero, yung merong bukid na sinasaka, hindi nila inuubos yung pag-harvest ng lahat ng grain. Talagang nag-iiwan sila para sa mga poor. So alam ni Ruth yon. So pumunta siya sa isang bukid at nag-harvest siya doon. Hindi niya alam na yung kanyang bukid na napuntahan kay Boaz. O di ba, sense of destiny, kamay ng Diyos yon. Napunta siya sa bukid ni Boaz. Sino si Boaz? Si Boaz ay kamag-anak pala ng kanyang father-in-law. Kamag-anak ng kanyang father-in-law. So, ang sabi dito, verse 8, Boaz replied, I have been told all about what you have done for your mother-in-law
since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and came to live with the people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you richly be rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. So, in other words, nauna yung reputation ni Ruth doon sa kanilang lugar, sa Israel, sa Judah. Kumalat yung reputation, itong Moabite na to, bang klase, bait-bait na biyanan, grabe. Hindi niya iniwanan ng kanyang mother-in-law. At siya pa ngayon ang sumusuporta sa sa mother-in-law niya. So, yung kasaysayan ni Ruth, alam na. Kaya nga nakarating kay Boaz nung nalaman, ikaw yung si Ruth. Actually, malaki po ang edad, ang agwat sa edad ni Boaz at ni Ruth. Hindi po yan parang, yung isang telenovela na, na ideal relationship. Hindi po. Actually, halos kaedad ng isang tatay na si Boaz. Kasi, kamag-anak nga ni Elimelech, so ibang generation na yon. But, ang sabi dito, dito sa kwento, na niya yung favor, na win niya yung favor ni Boaz. Sa chapter 3, makikita natin doon, nung kwento ni Ruth sa kanyang mother-in-law, itong nangyari po, si Boaz, ganyan. Pinaburan siya. Anak, sabing gano'n ganito ang gagawin mo. Bumalik ka sa kanyang threshing field, punta ka dun sa kamalig, tapos, matutulog ka sa paanan. Yung blanket, itatalukbong mo. May ibig sabihin yun sa kanila. Ibig sabihin nun, si Ruth was seeking the protection of Boaz. Protection here means marriage proposal. Weird, di ba? Walang gumagawa nun, pero yun yung doon. Sumunod, ito naman pinaano lang sa kanya ng kanyang mother-in-law, ito ang gagawin mo kasi nakita ng mother-in-law, napaburan ni Boaz. Ganito anak ang gawin mo. Sumunod si Ruth. Normally, naku, wag na, kayo na lang. Naku, ganyan na lang. Ako na, hindi na ako. Ganyan. Ako, ganun ang gagawin ko. Wala na. Hindi na ako hihiga sa paanan ng sino itong thunders na to. Thunders talaga kaya kasi si Boaz. But you know what? Ang nangyari po dito, because of her teachable attitude, nagustuhan siya ni Boaz, na-gets ni Boaz was very honorable, taong punong-puno ng integrity, hindi po niya tinake advantage yung ginawa ni Ruth. So, in short po, nagkaroon sila ng kanilang forever. And they lived happily ever after. They got married. Fast forward to the ending of chapter 4. Sabi dito, chapter 4 ng Ruth, lahat ng dalamhati ni Noemi, bawing-bawi nung nagkaapo siya. Tama ba, Tidans? Bawing-bawin, dalamhati pag nagkakaapo? Sino ritong may mga apo na? Totoo ba yung sinasabi ko? Grabe ang kagalakan pag may apo. Anyway, ito yung kwento. Tingnan po natin. Chapter 4, verse 13. No? So, Boaz took Ruth and she became his wife. Tapos, the women, maganda itong nangyari, the women said to Naomi, "Praise be to the Lord who this day has not left you without a kinsman redeemer." Fast forward, your daughter-in-law who loves you and is better to you than 7 sons has given him birth. So kinakalong-kalong na ni Naomi yung kanyang apo. Sa kanila po kasi, katulad sa case ni Naomi, nung nagkaapo siya, parang counted yung apo na parang anak niya, additional na anak. Kaya sabi, you have given, the Lord has given you a son in your old age. Tapos yung batang yon, pinangalan si Obed. Si Obed, tatay ni Jesse. Obed was the father of Jesse, the father of David. So King David
pinaka-famous, pinakasikat, pinakamaraming na-accomplish na hari ng Israel. Great-grandmother niya si Ruth. Kasi si Ruth ay isang history maker. Tingnan niyo yung mga baby niyan, hindi niyo alam, no? What they will become. The next president, you are raising up a generation who can be history makers. Pero for now, we have to be teachable. Kailangan natin maging open to teaching at maging obedient. Alam nyo kasi, pwede po puro tayo teaching. Lumalaki na ulo natin sa knowledge. But if there is no obedience, walang pagsasakatuparan po nito sa ating buhay, lumalaki lang po ang ulo natin at yumayabang tayo for all the knowledge that we have. But the secret is in obedience. At alam naman natin, ano yung rewards. Grabe ang bonggang-bonggang pagpapala na tinatanggap ng mga nagiging obedient sa Panginoon. Amen? Hindi makasagot yung mga hindi obedient. Are you willing to obey? Yeah, dapat. Shall we all stand? How many of you today are saying to the Lord, Lord, gusto ko po maging history maker. Gusto ko po, Lord, ang buhay ko ngayon, makaka-impluwensya po ng maraming salinlahi, many generations. Hindi lang sa apo, kung hindi pati apo sa tuhod. Lord, gusto ko maging history maker. Are you saying, if you are saying that to the Lord, pwede ko mong makita ang kamay ninyo, itaas natin. Okay, for those who want to say yes to the Lord, raise both your hands, kasi tanda din po yan ng pag-surrender sa Panginoon. Hallelujah. Lord, today, we say before you, Lord, at we declare, pinapahayag po namin, Lord, sa pamamagitan po ng aming pagtayo, pagtaas ng aming dalawang kamay, Lord, kami ay sumusurrender sa iyong plano, sa iyong layunin sa aming buhay. Lord, tinatanggap po namin ang napakadakilang destiny na inyo pong inilaan para sa amin. At nais po namin maging history makers, Lord. Nais po namin magkaroon ng impluwensya, Lord, sa mga susunod na salinlahi, sa aming mga dinidisciples ngayon, O Lord God, at sa kanila pong mga magiging 144, at sa kanilang magiging 1728, O God, at sa kanilang magiging 20,000 plus, Lord, na disciples. In the name of Jesus. And today, Lord, gusto po namin sabihin sa inyo, Lord God, at nais po namin ipahayag ang pananampalataya po namin sa inyo, Panginoon, ay hindi po matitinag. Sinasabi din po namin, Panginoon, na kahit po mahirap, Lord, hindi po kami mag-give up. We will continue to seek the lost. We will continue, O Lord God, to pursue, Lord, people na wala pa po sa inyo, people who need direction in their life. Lord, kahit po mahirap financially, sa oras, sa level ng energy, but God, as we obey you, we know, O Lord, nandun po ang inyong grace na binibigay sa amin. So Lord, sa mga nakastretch forth ang kanilang kamay right now, I ask, O God, and in the name of Jesus, I release grace, O Lord, to obey you in winning the lost and discipling them. Lord, I pray each one ay patuloy po na magkakaroon ng puso na tapat, O Lord God, sa pangitain. Pusong tapat at committed sa kanilang mga leaders. Puso, Lord God, na patuloy na magpapahubog, O God, according to your word. Puso na magpapahubog, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. And release, O Lord, that grace and favor upon us today. Lord, sa mga nakatakda pong gawain in the next few weeks, O Lord God, recollection, camp, Lord, release, O God, your grace na ito ay magagawa po namin, Panginoon, nang merong ibayong sigla, ibayong passion, O Lord, because we know we are touching lives that will change history of this nation. Alam namin, Lord, mahal nyo ang bansang ito. Kami din, Panginoon, mahal din namin ang bansang ito. Kaya hindi kami papayag,
na hindi po kami bahagi sa pagbabago ng kasaysayan ng aming bansang Pilipinas. Lord, we receive fresh anointing from you today to do this all to the glory and honor of your name. And God's people say, Amen, 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 Amen.